At nagsalita na nga si Pura Loca Vega pagkatapos siya batuhin ng napakaraming mga issue at ang sunod-sunod na pagpapataw sa kanya ng persona non grata. At imbes magpakumbaba ay isang pahayag ang kanyang pinanggit na sobrang lalong nagpagalit sa mga Pilipino at ganoon na rin sa mga netizens na nakabasa at nakarinig ito. At dahil dito, isang napakatindi na kaparusahan ang hindi inaasahan ni Pura Loca Vega. Ano nga ba ang update patungkol sa bagay na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ika pa sa cebudailynews.inquirer.net na ulat ni Ervin Santiago, Pura Loca Vega hindi nagpasindak sa sunod-sunod na pagpataw sa kanya ng persona non grata. Ito pa ang sabi ni Pura Loca Vega, dagdagan niyo pa, pakialam ko. Sa halip na magpagumbaba at mag-issue ng public apology, mas tumapang pa ang drag queen na si Pura Loca Vega sa pagsagot sa mga tumutulig sa kanya. Ika pa sa CDN Live, hindi nagpasindak si Pura Loca Vega sa sunod-sunod na pagdedeklara ng persona non grata laban sa kanya ng iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil sa umano'y pambabastos niya sa imahe ng Panginoong Hesukristo, pati na rin sa pagkanta ng Ama Namin na ito'y binastos niya upang ibandera ang kanyang nararamdaman sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya sa panggagaya niya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa isang performance niya na nag-viral sa social media, inulit pa niya ang naturang production number sa isang venue na matatagpuan umano sa Makati City. Sa kumalat na video na in-upload ng isang netizen na si Femcel Gender sa X dating Twitter last Sunday, August 20, 2023, makikita ang dating Drag Den Philippines Season 1 contestant na humahataw sa pag-lip-sync sa kanta ni Taylor Swift na Look What You Made Me Do. Ginagawa ito ni Pura o Amadeus Fernando Pagente sa tunay na buhay habang hawak ang litrato niyang naka-frame suot ang kanyang Black Nazarene costume. Bukod dito, isa pang video ang pinagpiestahan ngayon sa social media na ipinost ng isang netizen din sa X dating site sa Twitter. Dito, mapapanood naman si Pura Loca Vega na humahataw habang may hawak na bote ng vodka. Maririnig sa video ang sigawan at palakpakan ng audience na tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Kasunod nito, nagdialogo si Pura Loca Vega ng ganito. Ito lang masasabi ko, simplehan lang natin ha. Lahat tayo makasalanan, hindi tayo perpekto. Gawin pa man, do unto others as you would have them do unto you. Okay? Do not do to others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po yun. Ika pa ni Pura Loca Vega. Hirit pa ng drag queen para sa mga ibang lugar na gustong magpersona non grata dyan. Dagdagan nyo pa, pakialam ko. Separation ng church at ng state dapat. Yun lang po. Thank you po. Ilan sa mga lugar sa Pilipinas na hindi na pwedeng puntahan ni Pura Loca Vega dahil sa pagpapataw sa kanya ng persona non grata ay ang Mandaue City, Cebu City, Florida Blanca, Pampanga, General Santos City, Toboso, Negros Occidental, Bukidnon, Dinagat Islands, Manila, Nueva Ecija, Laguna, Occidental Mindoro, Coron Palawan at South Cotabato. Na kung ating mapapansin mga kaibigan, tila baga buong Pilipinas na ay persona non grata na si Pura Loca Vega. At ito nga mga kaibigan, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, imbes na magpakumbaba at mawala ang mga kaparusahan kay Pura Loca Vega, ay lalo pa itong nagmatigas at talagang rebellious na ang datingan ni Pura Loca Vega. At dahil nga dito mga kaibigan, isang hindi niya inaasahan na pangyayari dahil sinampahan na ng kaso ng Christian churches under the Philippines for Jesus Movement o PJM na may kaugnayan sa violation of Article 201 of the Revised Penal Code and in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. At ito ngayon ang kinaharapan ni Pura Loca Vega. At hindi ko alam mga kaibigan kung ano nga ba ang umiikot sa kaisipan ngayon ni Pura Loca Vega. Pero nakikita ko dito na tinabaga ang pride sa kanyang sarili ay lalong umaapaw.
na ito ang unang kasalanan ni Satanas nung siya ay nagrebelde nang talikuran niya na sundin ang batas ng ating Panginoong Diyos. Dahil umiral ang kanyang pride, dito nagsimula ang kanyang pagkakasala at unti-unting nalugmok si Satanas o si Lucifer sa kanyang pagkakasala. Ngunit ipinakita ng ating Panginoong Hesus at niresolve niya ang pagkakasala sa pamagitan ng pagiging humble. Dahil sa kanyang katanyagan at kadyusan, nagkatawang tao siya at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa mga makasalanan na katulad natin. Tunay nga na walang perpekto sa atin, pero nais ng ating Panginoong Diyos na ibaba natin ang ating mga pride, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay ibinaba niya ang kanyang karangalan at siya ay lubusang nagpakumbaba para tayo ay maabot niya at mag-set ng example na sundin din natin siya. Philippians 2 verse 5-8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Tunay nga mga kaibigan na ito ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay namuhay na alipin upang maranasan niya ang nararanasan natin. At kung isusuko natin ang ating buong buhay sa Kanya, ang lahat ng ating kasalanan at pride, madadama natin ang tunay na kagalakan ng buhay at tunay na presensya ng langit, ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo na siyang namamalagi sa ating puso't isipan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil kayo, Panginoon, ang Diyos na nagpakumbaba. Ipinakita niyo, Panginoon, ang inyong pong sobrang pagmamahal sa amin upang mag-set ng example ng pagiging mapagkumbaba. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Tinubos niyo po kami sa aming pagkakasala at ngayon, Panginoon, nais po naming isurrender ang lahat ng aming pride, ang lahat ng aming mga kasalanan sa inyo at patawarin po kami. Tulungan kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dinadalangin namin ito. Amen.